Isang mapagpalang gabi uli sa inyo. Ito uli si Robert. Samahan niyo muna ako makipagkwentuhan ngayong gabi at ating pag-usapan. Tara't magkape tayo at samahan niyo ako sa kwentuhan muli. Sino ba nakakaranas dito yung mga tipong hindi makatulog o hindi magkakape? Yan. Sabi nila, aba, iba yata ang tama ng kape sa'yo. Sa iba, pag nagkape, hindi nakakatulog. Pero ikaw, pag nagkape ka, maya-maya tulog ka na. Ayan. May mga ganun no, na kwento. Pero hindi ang kape ang pag-uusapan natin. Ito patungkol sa panaginip. Panaginip, mga samot-saring kahulugan ng panaginip ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Iidlip ka sa sandaling oras na yun dahil ginayos mo magpahinga. Pero hindi pala. Dahil yung pahingang yun, may kasama palang kahulugan o mensahe na iahatid sa iyo ng iyong mga panaginip. Sino rito nakaranas patungkol sa isang panaginip? Naniniwala ka ba sa panaginip na ang kahulugan ay halos nakakatakot, nakakabahala, nakakapag-alala? Isa to sa mga madalas pag-usapan at minsan kinatatakutan. Ano nga ba tong tungkol na ito? Kung saan ba ito patutungo? Bakit ito pinag-uusapan? Kasi ngayong araw ay unang araw ng Nobyembre, araw ng ating mga mahal sa buhay. Yan. Paalala, magsindi po kayo ng kandila para sa kanila. Isang pagmamahal at pagdadasal ang inyo pong ihatid para sa lahat ng kaluluwa na sa kabilang buhay. Ang usaping ito ay patungkol sa panaginip na ang pag ikaw ay nanaginip daw, natanggalan ka ng mga ngipin, nagkalas-kalas ang iyong mga ngipin, ano ang ibig sabihin nito? Kadalasan sa ganitong kwentuhan, sa ganitong mga usapan, may mga sabi-sabi na ating kinagisnan mula sa ating mga ninuno o sa ating mga lola't lola na agad-agad pag nanaginip ka nito, anak o apo, ikagat mo kagad ito sa kahoy o ibulong mo to sa halaman o kahit sa mga maliliit na hayop dahil ito ay isang tanda ng pagsagip buhay. Dahil ang nakakabahala rito dahil ang kahulugan daw nito o ikaw ay natanggalan ng ngipin sa panaginip at naglagas ang iyong mga ngipin, ay para rin daw na ang katumbas nito ay maglalagas sa pamilya o sa mahal sa buhay. Ikaw ba'y nakaranas na nito? Ikaw ba'y natakot sa ganitong panaginip? Ang inyong lingkod ay magbabase muli sa experience, no, sa kaganapan patungkol dito. Hindi lamang dahil ito yung topic, pero sasamahan natin to ng ating tunay na experience patungkol sa pagtanggal ng ngipin sa panaginip. Nakakalungkot isipin na pawang nagkakatotoo ang mga panaginip. Ang mga kahulugan, ang mga sabi-sabi, nagkakataon nga ba o talagang nangyayari sa tunay na buhay. Ang inyong lingkod po ay isa na rin pong isang masasabing biktima sa ganitong klaseng kahulugan ng panaginip. Dahil noong ako'y nanaginip ng pagkalagas ng ngipin at sunod-sunod ang pagbaksak nito, ang ibig daw sabihin nito ay mga miyembro ng pamilya ay isa-isa na sila'y mawawala. Nakakalungkot ibahagi itong storyang ito dahil ito'y patungkol sa pamilya ko. Pamilyang minahal ko, pamilyang nagpalaki sa akin, pamilyang hindi ko makakalimutan hanggang sa kabilang buhay na nandun na sila ay patuloy ko pa rin minamahal at patuloy ko pa rin pinagdadasal. Itinaon ko itong araw na ito, November 1st, para sa kanila, itong YouTube na ito, itong topic na ito. Dahil ibinabahagi ko sila ang kwento nila nung sila'y mawala. Isang palatandaan na nangyari sa akin na nagkaroon ako ng ganitong klaseng panaginip. Aking ibabahagi sa inyo ang nakakalungkot na kwento ng aming buhay patungkol dito. Dahil ang kaganapan na ito ay nangyari sa inyong lingkod mismo. Hindi namin sukat akalain na agad-agad mangyayari pagkatapos kong managinip ng pagkalagas ng ngipin. Bumilang lamang ito ng ilang buwan at naganap ito. Buwan ng July na nangyari ito. Isang mapait na balita ang dumating sa akin na ang aking ama ay pumanaw na noong taon 2019, buwan ng July.
Pagkatapos nito, na pangyayaring ito, may natanggap muli ako na mensahe mula sa itaas na ang darating pa ang isang pangyayari na hindi ko rin na mapapaghandaan. Dahil ang sabi sa akin, sa loob ng 1 taon, ang iyong mahal na ina ang siyang susunod. Bilang isang spiritual na may kakayanan, kala ko makapaghanda ako. Kahit dun sa aking ama, nabanggit ito bago rin mangyari. Sinabihan ko rin ang aking mga kapatid na maghanda na. Pakawalan na ang spiritual ng aming ama at sabihan at bulungan na, Daddy, sige, magpahinga ka na. Okay lang kami. Iyan ang aking bilin sa aking kapatid. At habang kinikwento ko ito sa mga oras na ito, punong-puno ako ng pangingilabot sa buong katawan ko na hindi ko rin kayang maipaliwanag, siguro dahil maaaring nakikinig din sila sa aking kwento sa mga sandaling ito. Puso't isip ko, spiritual ko ay damay sa kwentuhan na ito. Dahil lahat ng ito ay kaganapan na aking binabalikan sa lahat ng aking abot ng aking makakayat sa aking pag-alala sa lahat ng kaganapan. Nawala ang aking ama noong buwan ng July. At ang sabi sa akin, ang susunod ay aking ina. Lumipas at tumilang ang buwan hanggang dumating yung sumunod na taon. 2020, buwan ng July. Kung nawala ang aking ama noong 7 ng July, let's say, lumipas yung taon ng 7 rin na sumunod na taon. Kung July 7 nawala ang aking ama, ang 1 taon niya, supposedly, ay July 7 din dapat. Yun ay pumapasok sa loob ng 1 taon. Nakaligtaan ko yung buwan ng July pala hanggang katapusan, di po ba? Siguro hindi ako naliwanagan sa mensaheng yun. Ang kaganapan ay nangyari bumilang lamang po ng ilang araw. Hindi pa natatapos yung buwan ng July. Isang mapait na balita ang aking natanggap. Isang umagang hindi ko sukat akalain na isang emergency call habang naka-duty ako at nag-aalaga ng ibang pasyente. Mula sa aking kapatid, ibinalita sa akin na aking ina ay pumanaw na din. Sabi ko, ito ba yung isang pagkakataon lamang? O isa talagang pangyayari? Pangyayari hindi natin sukat akalain at walang sinong nagiging handa. Sumunod na pangyayari naman pagkatapos sa aking ina, ang sumunod na nawala naman ay aking tiyahin. Parehas na buwan, siya rin ay nawala. Pagkatapos nito, bumilang lang ng ilang buwan, yung mga pangitain ko at sinabihan kong tao na ikaw, Brad, mag-iingat ka dahil may nakita rin ako sa iyo. Nauna na si Mami, nauna si Daddy, si Tita nandiyan, nawala natin. Sana makinig ka sa akin at umiwas ka. Pero yung kaganapan na yun, hindi talaga kayang iwasan. Dahil siguro yun ang nakatanda na mangyayari sa aming buhay. Buwan ng September, sumunod po ang aking bayaw. Isang hindi magandang pangyayari rin na naganap. Siya'y nawala ng isang biglaan, isang iglap, binawi ang kanyang buhay. Akala namin na lahat ay tapos na ng taon 2020. Dahil 2 taon na ang sunod-sunod na pangyayari. Panay pagdadasal at paghingi ng tulong sa itaas. Hanggang sa umabot ng 2021, simula pa lang ng taon, unang mga buwan ng unang taon ng 2021, may pangitain na naman ako. Pangitain na talagang kahit ikaw, katatakutan mo. Ako, bilang may kakayanan, sinikap ko na wag itong mangyari. Iniwas ko sa abot ng aking makakaya, sa abot ng aking panalangin. Hindi ko pinansin yung mga vision o yung mga pangitain o mensahe dahil ayokong mangyari. Ayokong maganap. Ipinasa Diyos ko na lang lahat ng ito. Masasabi ko ito ang pagkakataon na pinakamasakit na hindi ko kayang ma-explain. Hindi ko kayang maipaliwanag. Dahil pag nawalan ka ng magulang, maaaring sabihin sa iyo ikaw ay ulilan lubos.
mawalan ka ng asawa, maaaring sabihin sa ikaw ay biyudo o biyuda o balo. Pero pag ikaw ang nakasalang sa ganitong pangyayari na mawalan ka ng anak, dito dumarating yung sakit o yung pagkakilanlan kung ano yung tatawag sa iyo. Walang sapat na salita dahil walang sapat na sakit ang mawalan ng isang anak. Habang kinikwento ko to, nangingilid ang mga luha ko sa aking mata, pero pinipilit ko na maibahagi itong pangyayari nito sa inyo. Taon 2021, it was November, mga pangitain dumating sa akin as early month, nasasakay sa eroplano. May nagbibigay ng panyot naglagay sa aking kita na ang suot ko ay ganito na ganyan. Kasama ko ang asawa ko, kami uuwi ng Pilipinas biglaan at umiiyak. Nandun yung mga kaibigan namin, nasa aming bahay at punong-puno ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit yun ang pinapakita sa akin mo. Pinakita rin sa akin yung hotel na aming tutuluyan sa Cebu at pangitain din na nakikita ko sa pangitain ko sa panaginip ko ang buong Santo Niño ng Cebu. So in short, dumating yung kinatatakutan ko. Kung maaaring iwasan, sana na iwasan. Pero hindi talaga eh. Nilaan talaga siguro ng Panginoon na hanggang doon na lang siya. Dumating yung araw na November 21, binawian ng buhay yung aking anak. Sobrang bait nito, sa sobrang masunurin at mapagmahal na anak. Siguro, sabi ni Lord, kailangan kita sa karyan ko. Kailangan kita. Bilang tagapaglingkod ng itaas, maraming tanong, maraming bakit. Pero hindi ko magawang magalit. Hindi ko magawang magtanim ng sama ng loob dahil wala akong karapatan. Ako'y kanya nilalang lamang na hanggang ngayon nandito sa mundo lumalaban. Sa pait na nangyari sa karanasan na yon, na sunod-sunod na pangyayari, na iuugnay ko yan sa ating pinag-uusapan na ang panaginip ng pagkalagas ng ngipin ay pawang may katotohanan, pawang nakakatakot, pawang nakakabahala. Hindi ko na po masyadong ikukwento kung ano yung eksaktong pangyayari sa aking anak, pero marami nakakakilala sa aking anak na ito'y isang naging mabuting tao. Kahanga-hanga, nakaka-proud bilang magulang na naging bahagi siya ng buhay namin. Siya yung little girl o papa's girl. Hanggang sa nagdalaga, ganun pa din. Masunurin, may takot sa magulang, may takot sa Diyos. Matalino. Maraming achievement. Maraming mga nakukuhang recognition. Sabi ko nga the last moment na recognition na binigay niya sa akin hanggang sa huli, binigyan niya pa rin ako ng papel. At yung papel na yun, certification ng kanyang pagkawala. Reanimate po kasi siya. Napag-desisyon na namin to, na after namin siyang iburol, i-cremate namin siya. Yung certifications of cremations o recognition niya, sabi ko na, ito na yung nakaka-proud. Nakaka-proud na natanggap ko. Tama po yung nadinig ninyo. Proud ako na bumalik ang anak ko sa kaharian ng Diyos. Dahil naniniwala ako siya ay para doon. At yun ay binigay ko ng buong buo sa Panginoon. Sorry guys kung ako'y masyadong emotional ngayon kasi araw nga ng unang araw ng buwan, pag-aalala sa mga mahal sa buhay. Kaya itong kwentuhan na ito, punong-puno ng emosyon at pasasalamat sa itaas at pag-aalala sa mahal sa buhay. Ang kwentuhan ito hindi lang tungkol sa panaginip ng pagkalagas ng ngipin. Maaari sa iba, ang pananaw nila rito ay isang pagkakataon lamang. Pero sa taong naka-experience nito na sunod-sunod na nawala sa mahal sa buhay, maiuugnay ng isang taong nakaranas nito.
Ano po ba ang dapat natin gawin pag ikaw ay nakaranas ng ganito? Aking ibabahagi sa inyo yung mga dapat yung gawin. Pag ikaw nakapanaginip ng ganito ng pagkalagas ng ngipin, agad-agad bumangon ka pagkatilat ng mata mo. Sabi ng mga matatanda, ikagat mo to sa kahoy. Para sa ganun, manatili ang iyong mga ngipin o yung mga mahal mo sa buhay na isang matibay, palatandaan ng pagkakaroon ng matibay pag kinagat mo to sa kahoy. Ganon din kung wala yung kahoy, maaari kang humanap ng kutsara na metal or tinidor at doon mo ibulong at ikagat ang iyong mga ngipin na halos parehas ng kahulugan ang pagkakaroon ng matatag at panalangin ang sasakit dito. Yun ang para sa akin. Bonus na lang po kung itong mga bagay nito ay maging epektibo. Isa pang kasabihan o bilin ng mga matatanda patungkol dito, ibulong mo daw to sa halaman. Ikwento mo to sa halaman. O kaya sa mga maliliit na hayop. At kung may alaga kang isda, ibulong mo to sa tubig kung saan sila'y lumalangon. At ibulong mo rin kasabay nito at sabihin mong palit buhay, palit buhay sa gabi nyo ang mga mahal ko sa buhay at patuloy itong manatili sa mundong ito. Iyan po yung mga dapat yung gawin na maaari makatulong din sa inyo. Taimtim na panalangin ang unang-una nyo pong gagawin at itong mga bagay na aking binanggit. Meron pa po na maaari din nyo pong gawin. Pagkabangon nyo rin po, kumuha po kayo ng tubig, lagyan nyo po ito ng asin, imumog nyo po ng maigi. Pagkamumog nyo, iluwan nyo ito kasabay ng panalangin na itinatapon mo yung masamang pangyayari. Kung ano man to na darating, hindi ito magaganap. Isa rin dito yung pagkuskus mo ng asin sa iyong mga ngipin. Itong mga bagay nito is tanda ng paglilinis o cleansing spiritually na maaaring makatulong. Pero higit sa lahat, ang lahat na ginagawa mo dapat may paniniwala at pananalig sa Diyos. Ipaubaya mo sa kanyang mga kamay kung ano ang nais niya, dun tayo. Kung anong kaganapan na mangyayari, dun tayo. Ang desisyon ay wala po sa ating mga kamay. Kung wala kung gagawin mo ang lahat ng ito, dahil ito ay isang bahagi lamang na dagdag kaalaman at the same time ay pag-iingat. Ang pagsunod sa ganitong gawain na may pananalig ay pinatitibay ang iyong kalooban at kaisipan at ang iyong paniniwala. Higit sa lahat, ang sasagip sa buhay ay walang iba. Ang magdidesisyon ng buhay ay walang iba, kundi siya lamang, ang Diyos Ama. Sa bandang huli, siya rin lang lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo rito. Walang sino man makakapaghanda kung ikaw ay mawawalan ng magulang, kung ikaw ay mawawalan ng mga kaibigan o kapamilya, kung ikaw ay mawawalan ng anak. Masakit, yun ang katotohanan. Pero ang kahalagahan sa experience nito ay tinitignan ng Panginoon kung paano ka kumapit sa Kanya at patuloy kang magtituloy ang buhay na natitira pa sa iyo. Kaligayahan, kasiyahan ay huwag hayaan sana na nakawin ng kaganapan na pangit ng ganitong klaseng pangyayari. Iyan ang pakiusap ko sa iyo. Ipagpatuloy mo yung buhay mo, that for sure, may mga kasama ka pang nagmamahal din sa iyo. May mga nagmamahal pa rin na nandyan at umaasa sa iyo. Ito ulit si Brober, sana kahit papaano napulutan niyo po ng aral ang kwentuhan na ito. At paumanhin muli, kung nakita niyo po yung emosyon ko ay bumubuhos habang nagkukwento. Dahil ito'y may katotohanan at pawang hindi gawa-gawa lamang. Maaaring samot-saring kwento, samot-saring kahulugan, pero iisang ibig sabihin na ang buhay ay maiksi. Gawin mo kung alin ang magpapasaya sa iyo, na may pananalig at takot sa Diyos at pananampalatayang patuloy na kumakapit sa Kanya. Nawa, iyan ang manatili sa iyo. Kahit ano pang nangyaring kaganapan na hindi maganda, manatili ka sa pagmamahal ng Diyos. Ito muli, si Brober, naghahatid sa inyo ng munting aral at mga kwentong experience mismo
na hinango. Kahalagahan, manatili ka sa Diyos na may pananampalataya at may pagmamahal. Have a blessed day po sa inyo lahat at patuloy kayo mag-subscribe. I-press nyo ang notifications para sa susunod pa nating mga upcoming video. Updated po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po palagi. Keep safe po. God bless. Oh guys, akala niya tapos na. Nakapabalik akong bigla dahil isang mensahe o isang message yung natanggap ko. Kasi alam niya yung topic natin patungkol sa pagkalagas ng ngipin. Bigla ba naman may nagtanong sa akin, Kuya Ber, what if kung sa panaginip ko ang nangyari po ay natanggal po yung pustiso? Bahala ka na mag-isip ka ng kahulugan yan. Yan ang iiwanan ko sa yung joke. Okay guys, have a blessed day!